Isang bagong panukalang ordinansa ang isinusulong sa lungsod upang mas mapangalagaan ang kaligtasan ng mga kabataan sa gitna ng kalamidad. Sa pangunguna ni Councilor Betty Lourdes Tabanda, layunin ng ordinansa ang ipagbawal ang paglabas o pananatili ng mga minor de edad sa mga pampublikong lugar tuwing may class suspension, dulot ng bagyo, pagbaha o iba pang kalamidad. Ang napapansin namin is, kahit na suspended ang klase, the purpose is yung mga bata dapat umuwi na for safety. Ang napapansin namin, marami sa kanila hindi pa umuwi. Pumupunta sa mall, namamasyal, pumupunta sa park, pumupunta sa saan-saan pumupunta. So it defeats the very purpose for the suspension of classes, which is supposed to be for safety and protection of the children. So that is the purpose of this particular ordinance. If there is a declaration of suspension of classes, the children are supposed to take the fastest way available to go home for safety. Saklaw ng ordinansa ang mga kabataang 16 years old pababa at agad itong ipapatupad kapag naideklara ang suspension ng klase. Kung mahuhuling pag-alagala ang isang minor de edad na walang sapat na dahilan o hindi kasama ang magulang o guardian, sila ay dadalhin sa mga kinaukulang opisina para sa kaukulang interbensyon. And they will be asked bakit sila nandun pa. And then first offense, it is merely a referral to the guidance counselor of the Council for the Protection of Children. This is more on the barangay. Second offense, counseling sa social welfare na. Third offense, city social welfare will take care of them and put them under an intervention program. At may mga exemptions din sa nasabing curfew, tulad ng mga kabataang kasama ang magulang o guardian, mga pauwi mula sa paaralan, mga nasa internet cafe para sa pag-aaral, at mga naghahanap ng masisilungan sa gitna ng kalamidad. Hindi rin ligtas sa pananagutan ang mga negosyong tatanggap ng mga minor de edad nang walang sapat na gabay ng nakatatanda. So as contained herein, establishments which allow minors, kapag may curfew na ganon, kapag may suspension of classes, first offense, a fine of 1,000 pesos, and possible suspension, cancellation of their business permit. Second offense, 2,000 peso fine, temporary suspension of the business permit. And third offense, permanent revocation of the business permit. Ang implementasyon ng ordinansa ay babantayan ng City Treasury Office na mag-uulat taon-taon sa Mayor's Office at sa sangguniang panlungsod. Suspension of classes is for protection. If you really want your children to be protected, cooperate in the implementation. Sa ngayon, ang panukalang ito ay patuloy pang pinag-aaralan ng Committee on Laws and Governance ng Baguio City Council at nakapasa na sa unang pagbasa. Layunin nitong tiyakin na ligtas ang mga kabataan sa panahon ng kalamidad habang pinapairal ang disiplina at kooperasyon ng komunidad. Think about it. Let's be healthy and take measures to prevent illness. Yun ang purpose ng ordinansang ito. Isa itong hakbang tungo sa mas ligtas at disiplinadong pamayanan, lalo na para sa mga kabataan. Ito si Lester Mejia para sa PIO Baguio Balita.